Ang episode na ito ay kakaiba kumpara sa mga nagdaan nating mga videos. Sa itong ride na talaga namang nakaka-refreshing sa pakiramdam dahil isa ito sa mga hindi typical na ipinapakita ng mga gumagawa ng mga travel adventure contents. Dahil sa video na ito ay tutunghayan natin ang pagpapakawala sa mga batang pawikan dito sa Morong, Bataan. Medyo madilim ang mga unang parte ng ating video, kung kaya't pagpasensya nyo lang muna dahil kahit ganoon ay ibang klaseng kagandahan ng Morong, Bataan ang ating nasaksihan kinaumagahan. Tayo ay dumayo sa Pawikan Conservation Center dito sa Bataan at bumiyahe ng hating gabi para makarating ng maaga sa lugar. Kung kaya't samahan nyo kami sa aming unang biyahe ngayong taon at pagmasdan ang napakagandang regalo ng kalikasan. Kaya ano pang inaantay nyo? Just sit back, relax, and enjoy the ride. Alright, so pagas tayo. Ako na boss, 6.8 liters tayo pare. Meron tayong 6.8 liters. Alam naman natin na makakarating yan. So dito ulit tayo. So siguro first ride natin to ngayong buwan. Kaya dapat pag first ride, mga newborn babies kagad yung pinipicture. At sinabi namin newborn babies kasi papanoorin natin lumaya yung mga pawikan ngayong araw na to. Kaya galing Marikina, pupunta tayo ng Bataan para ma-witness natin ang napakagandang bungad ng taon na ito. Iyon. So dito tayo sa Nangka, Marikina at nagpagas tayo full tank. At alam naman natin na pag nag-full tank tayo, nakakarating tayo ng Baguio. At kasama pa rin natin ating OBR. At thankful nga kami sa mga nanonood ng ating North Loop series. Grabe, solid niya, solid. Go! At meron naman tayong ride for today. Reset trip meter. So meron tayong estimated time of arrival na 4:30. Pero kailangan 5:30 nandun na tayo sa Pawikan Conservation Center sa Morong, Bataan. Kaya tayo umalis ng gabi ulit. Thank you. Ang ride na ito is merong 172 plus kilometers. At kung napapansin nyo sa natin, sa North Loop nung nakaraan, mabot tayo ng mga 500 plus kilometers. So I think medyo super ano naman to. Medyo okay naman. So yeah, let's go! Ano lang yun, lawag to Patapat. Grabe, no? At gabi na naman tayo nagsimula. As usual sa mga normal videos natin, naniniwala kasi kami na early bird catches the early worm. At kasama natin ating OBR. Taran! At ngayon is January na. At yung mga nakaraang videos natin is December yon, North Loop natin. At grabe yung mga pinagdaanan namin. At gaya ng sinabi namin kanina, this video dahil bagong taon, dapat ang fini-feature natin is yung mga newborn babies. At makakakita tayo mamaya ng mga newborn na turtles. Pawikan sa Morong, Bataan. Kung kaya maaga yung ride natin. Time check, it's 12:36 in the morning. At papunta na tayo ng San Mateo para dumaan ng gilid ng expressway kung saan laging dumadaan. Alright, so balikan lang naman tayo ngayon sa Bataan. Uwi kagad tayo maya-maya. Pagka maya-maya, uwi din tayo kagad kapag nakarating na tayo sa Bataan. So dire-diretso lang naman tayo. At update namin kayo mamaya kapag nandun na tayo somewhere in Bulacan or somewhere in Pampanga. Hindi natin sure, alam. Pero ang pinaka-sure natin is madaling araw tayo makakarating ng Bataan. Hindi ko alam kung seminar ang mangyayari doon dahil pinapapunta tayo ng 5:30 ng umaga ng Pawikan Conservation Center. Siguro magkakaroon ng mga seminar. Alright, time check 12:50. Nandito na tayo sa Tandang Sora para makalabas tayo ng Mindanao Avenue. And then after Mindanao Avenue, papasok tayo sa mga kaloob-looban para makapasok sa gilid ng Expressway Service Road. At madaraanan natin ang OG na nagpapanatili ng ating magandang performance ng ating motor, ang Boogie Works.
Shoutout Boogie Works. At ang panahon natin ngayon is medyo maganda kahit papano. Medyo cloudy pero walang kahit anong patak so far. Dahil kung naalala nyo, nung nag North Loop tayo, grabe. 28 hours. 48 hours umuulan. Grabe talaga yun. At doon namin nalaman na kaya pala nating magmotor ng dire-diretso ng umuulan. At grabe, lakas ng ating motor. Parang hindi kami makapaniwala na magagawa namin yon. Doon pa sa malayo sa ating bahay. Grabe. Grabe talaga. At malapit na tayo sa ating pinagpapagawaan na Boogie Works. Shoutout Boogie Works. Ayun, Boogie Works. Shoutout po sa inyo. Thank you. At pabiyahe ulit tayo ng malayo ngayon. At dito na tayo sa Mindanao Avenue. At dire-diretso na lang to. At nga pala, magkakaroon daw ng road work or masasara yung ibang lane ng Mindanao Avenue. So siguro in the future, medyo siskip talaga tong Mindanao Avenue. Estimated na matapos is 2028. Kung kaya't medyo matagal-tagal yung repairing. Ito, parang ito ata yung gagawin. Maglalagay ng station, Tandang Sora Station ata. So expect natin na magkakaroon talaga ng traffic build up sa lugar na to. Alright, top check 1254 Mindanao Avenue. Let's go. Update. Okay, update, time check 12:58. Nandito na tayo sa gilid ng service road. Ganun lang, kabales. At meron na lang daw tayong 3 hours and 24 minutes. Okay, dito tayo kumakanan lagi sa malupitang kalsadang ito. At sa mga nagsasabing wala po kaming MDL, ito po siya. Hindi naman po namin lagi ginagamit ang MDL. Ginagamit lang po namin kapag sobrang madilim talaga yung kalsada. Pero kapag kaya naman is high beam na lang muna, 'di ba? Hindi po kami nagbababad sa MDL. Ayun. Thank you. Bow. Yun, At medyo papunta na tayo sa 1:00 ng umaga. Alright, so nandito na tayo sa service road. At nakikita natin yung mga kotse sa expressway. Grabe. Next time, nandiyan na tayo. Nakasakay ng bus. De, joke lang. Next time, Bristol, Venturi, baka naman. Dalawa. Iba kasi yung feeling kapag medyo mabilis ka na sa biyahe at nasa expressway ka na, nakakatipid ka ng oras. Yun lang naman ang amin. Yun lang naman ang amin, Bristol, Venturi. Ano ba ito? Bakit naka-high ka par? Parang medyo lumalala yung mga lubak dito. Parang ang dami ng patsi. Damn. Time check 1:18. Nandito tayo sa Marilao, Bulacan. At lagi naming dinadaanan to pag pupunta tayo ng norte. Malupit. Pagdadaan po tayo is lagi tayong magpapasabi sa truck na dadaan tayo. At kailangan magbusina para alam niya na daraan tayo sa gilid niya. For awareness. Dahil naniniwala tayong ride safe lang. Katulad ng mga ganito. Pauna, lagi tayo ganyan. Tapos speed. Tayong ganyan. At hindi tayo nagbababad sa MDL dahil maliwanag pa naman. Pagka hindi masyadong maliwanag, doon kami nag-MDL. Alright! At nagulat kami sa aming gas consumption. Kung napapansin nyo, naka 46.8 liters tayo. 46.8 kilometers per liter. Grabe, napakatipid nun.
At may angkas pa tayo yan. At nakakatuwa naman dahil kung nakikita nyo, ayan, 47 km per liter. New record. May angkas pa tayo yan. Grabe tipid ng PCX natin, Baka boogie works yan. Grabe tipid, 47 kilometers per liter. Ito yung masarap na pakiramdam pag bumabiyahe ka ng gabi. Tapos Sabado, Linggo pa. Yung transition from Saturday to Sunday. Grabe. Walang katao-tao yung kalsada. Lupit. Lupit. 143 stopover 7-Eleven. Bago tayo pumasok ng oh, ganda ng 7-Eleven dito. Bago tayo pumasok ng Pampanga. Pampanga. Ganda ng 7-Eleven dito. So dahil mabilis ang ating biyahe papuntang Bataan, nag-stop over tayo. Siyempre, saan pa? Paboritong stopover ng mga rider, 7-Eleven. Kain muna. At dahil naging mabilis ang ating biyahe, huminto muna tayo dito sa 7-Eleven. Sarap lang sa pakiramdam dahil para kaming nasa movie. Habang pinapanood yung kaming nakatambay ng madaling araw, yung tipong kakatapos lang ng mga bida, tatapusin ang side quest nila, tapos cool down na lang sa makitang tindahan. Stig. At papalabas na tayo ng Bulacan na nandito na tayo sa Pampanga. Time check, it's 2:20 in the morning. Yun, Pampanga. At lumipad tayo. Lumipad ang aming team. Ayan po, sa mga ulitin po namin, sa mga nagsasabi po na wala po kami MDL, yes po, may MDL po kami. Hindi naman po namin masyado ginagamit dahil alam namin yung nasisilaw kapag may nakasalubong na MDL. Alright? Ang ganda naman ng bridge na yan. Welcome to Giant, home of Giant Lantern, San Fernando, Pampanga. Wow! We're now at San Fernando, Pampanga. Time check, 2:39. Nandito na tayo sa Rotunda. Hindi ko alam bakit pinapaikot tayo, pero sige, ikot tayo. Pinapaganyan tayo, ganyan, tapos pinapapunta tayo dito. Oo nga, basta mas delikado pag diniretso mo. Yun! Oops, uy! Grabe! Nasa na tayo? Ganda na ito, Mega World Capital Town. May lighthouse. Hanep. Ganda ng McDo. Lupit. Papunta na tayong Guagua, Pampanga. Time check, it's 2:43 in the morning. Ganda ng kalsada. At mas lalong gaganda pa pag dumaan tayo dito sa sa Kwan. Iyon, Pakana na daw tayo dito. I trust Google Maps. Nandito na tayo sa Magliman Road. Ay, hindi ba pala yan? Saan na tayo sa part na punta na tayo ng mga Guagua, San Fernando. Iyon, kung nakikita nyo, malapit na tayo makapunta ng Bataan. Time check, it's 2:51 in the morning. 97 kilometers lang daw. At nag-CR muna tayo dito sa ating favorite gas station, ang Clean Fuel. Alrighty. Ito yung kalsadang hindi natin masyadong lagi nadadaanan. Kung magdo-north loop ulit tayo, tapos gagawin natin yung parang mga checkpoints ng Philippine Loop. Dito dadaan kapag papunta tayo ng Alaminos.
at Zambales. Oh, grabe, lupit. Grabe. At dire-diretso na daw muna tayo. At overtake tayo na tayo dito. Yun, oh. Yun, oh. Alright, time check 3:35, nandito na tayo sa Bataan. At kagaya ng Mapanwepe natin, dito rin tayo dumaan, pero kumanan tayo somewhere dito para makapunta ng Zambales. Grabe, ganda ng kalsada kapag madaling araw. Ayun, oh. Dinalupihan sa kanan, Balangal pag diniretso. Oh, eto, pag kumanan tayo dito, dito na yung pa Zambales, pero diretso tayo. Ayun, oh. Diyan tayo kumanan dati. Ngayon, dito tayo papunta. Mount Samat National Shrine. Pag dinire-diretso natin. Oh, first time natin dito. Mariveles, diretso. Pagkakanan tayo, Esitex. Diretso tayo. Iyon, oh. Wow, may Dunkin Donut. Wow, ang ganda ng kalsada, parang ang dulas. Kaya nga eh. Orani, Balanga, Mariveles. Pupunta tayo sa Morong. Diretso lang. Sabi sa Google Maps, dalawa. Dito tayo sa kanan. Wow, ang ganda ng kalsada dito, ah. Ang ganda naman simbahan na to. Simbahan ba to? Ano? Oh, anong simbahan yan? Stiga. Saint John Paul II National Shrine. Wow, ganda dito, ah. Tapos ang ganda naman nila, mga street lights. Grabe. Alright, time check 3:56. Balanga, Bataan na tayo. Update lang muna tayo. Dahil gabi pa naman at wala naman masyadong makikita sa kalsada. Alright. Alright, so kumanan na tayo matapos ang mahabang highway. At may humps na tayong nakakasalubong. Ayun, no? May humps. At another humps. May humps. At another humps. May humps. May humps. May humps. At another humps. May humps. At may aso. At syempre, another humps. May humps.
At syempre, wala ng humps. Time check, 4 o'clock. Nandito na tayo sa Alauli ba? Nakita lang namin sa ano eh. Alauli, Pilar, Bataan. At kung napadpad ka sa channel namin, we are right gone. At kung papansin nyo, mostly travel vids ang ating ginagawa. At kasama natin ating UBR. Siya ang pinakamalakas sa UBR. Grabe, walang makakatalo. Napag North Loop. At iba pa, malayo. Grabe. At kung medyo natuwa ka sa intro natin, baka naman, please do comment, like, share, subscribe, alright? Habang dinadaanan natin tong madilim na kakalsadahan. Grabe. At parang patawid na tayo sa, parang ano na to eh, kung ito yung Bataan, dito tayo dumaan, tapos tatawid tayo pa kanan. Parang tatawid tayo ng ano. Hindi. Sa baba tayo dumaan eh. Tapos dito, sa gitna ng dalawang bundok. Stick. At meron na lang daw tayong 41 kilometers. 55 minutes na lang daw, love. At sakto tayo sa 5:30 ng umaga. At umalis tayo ng Marikina ng 12:30. Grabe, ang sarap pag-drive eh, no? Dire-diretso tayo. Alright, so time check, 4:22. Nandito na tayo sa Arco ng Bagak, Bataan. Ganda, tara. Stig, baliktaran. Pag nasa paggaling ka doon, welcoming ka. Anong lugar yun? Welcoming ka ng Balanga. So galing tayo Balanga, tapos ngayon nasa Bagak na tayo. Ha? Sige. Nice one. One stone in. I think 2 birds with 1 stone. 2 birds with 1 stone. Alright. So, meron na lang daw tayong 31 kilometers. Ganda ng kalsada dito, grabe. Woo! Lupit. Parang yung mga sa horror movies. Pero ang ganda ng ilaw. Parang katulad niya sa Kalayaan, Laguna. Very, subtle yung ilaw. Ayun, wala na. Nabati natin. So 30 kilometers na lang daw. At nandun na tayo. Medyo nagkaroon ng audio problem ang ating mic. Ewan ko ba? Hindi ko ata nasaksak yung mic sa adapter. Pero kahit ganoon, ibang klaseng katahimikan at kapayapaan ang amin nadama nang kami dumaan dito. Hindi namin ramdam yung takot kahit sobrang dilim sa aming dinaanan. At tiwala naman tayo dito sa lugar na ito. Oh, dilim no? Oh, liwanag ng buwan. Perfect. Time check, 4:27 in the morning. Kahit yan, yung Orion, maliliit. Sa mga sandaling ito, tanaw na tanaw namin ang ganda ng kalangitan. Punong-puno ng mga bituin. Pero sa video ay hindi kita. Sayang. At sana'y nasaksihan nyo rin ang napakagandang kalangitan. Parang alignment daw. Alright, so nakababa na tayo ng kabundukan. At nakita tayo ng parang 3 spires. Pero kakanan tayo. Nakalagay dito Tumorong, to Subic, to Clark. Yung kaliwa, to Bagak, to Maribeles. Nandito tayo 31 minutes. Kaya natin
makikita nyo dito, ganda, kita yung mga bituin. Wow, mga bituin sa langit. Alright, kung nakikita nyo, yun na tayo sa Morong, Bataan. Grabe. First District Engineering Office boundary. Puro na ng ano, ng resort. Alright, so nakarating na tayo sa marker ng Pawikan Conservation Center. So kakaliwa na tayo dito. Wait lang, diba? Lapit lang. Ito. Wow! Wow! May kita niyo yung stars. Grabe, ganda. At pumasok na tayo sa loob. Grabe. At naamoy natin yung dagat. Para mas makita nyo, ayan. At kakanan na tayo dito. Pawikan Conservation Center, kanan. Alright. Woo! Oh, sure. Alright, so kailangan natin tumakbo. Nakabot tayo ng aso. At ito na yung Pawikan Conservation Center. At matapos ang halos 4 na oras na pagmumotor mula Marikina papuntang Morong, Bataan, ay narating na natin ang Pawikan Conservation Center. Dito, ang unang babati sa inyo ay ang mga larawan ng mga pawikan na nagpapakita ng kabuuang life cycle ng mga ito. At dahil maaga pa naman at hindi pa sumisikat si Haring Araw, ay nag-antay muna tayo at nakinig sa presentation ni Kuya Nico na siyang namamahala sa kabuuang operasyon ng center. Ang Pawikan Conservation Center ay inisyatibo ng mga mamamayan sa lugar. Isa daw itong voluntaryong gawain upang mapreserba ang mga lahi ng mga pawikan dito sa Bataan. Matatagpuan ito sa barangay Nagmalayong, ang isang lugar na itinayo para magbigay kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpaparami ng endangered na mga pawikan. Partikular na ang olive ridley. Nasa baybayin ito kung saan nangingitlog ang mga pawikan hanggang sa naging conservation center. During the nesting season, female olive ridley turtles come up to the beach of Morong to find suitable, stable sand for their eggs. Ang pinakaastig dito, ang mga dating nanguhuli ng pawikan ay sila na mismo ang nagpoproteksyon sa mga ito. At nang sumikat na ang araw, ay nagsimula na ang pagre-release ng mga batang pawikan sa dagat. Sa una, medyo nabigla kami nang dumami ang tao. Dahil noong orientation, ay kakaunti lang kami. Mas mabuti daw, sabi ni Kuya Nico, pumunta sa orientation upang mabigyan ng karampatang edukasyon ang mga tao tungkol sa tamang pagre-release sa mga pawikan. Pero kahit ganoon, ay hindi pa rin ito napigilan ang pagre-release sa mga batang pawikan. Napakagandang pagmasdan ng mga hatchlings habang sila'y papunta sa dagat. Para bang mga batang sabik na bumalik sa natural nilang mga tahanan. Mahalaga ang mga pawikan sa dagat dahil tinutulungan nilang panatilihin ang balanse ng ecosystem. Kinokontrol nila ang dami ng jellyfish, pinapanatili nilang malusog ang mga seagrass at coral reefs, at nakatutulong sa kalusugan ng karagatan na mahalaga rin sa atin. Kapag nawala sila, maapektuhan ang buong marine life. Pati na rin ang mga taong umaasa sa dagat para sa pagkain at kabuhayan. Ang layunin ng programang ito ay tiyaking ligtas ang mga itlog ng pawikan na inilalagay sa buhanginan tuwing nesting season mula Setyembre hanggang Enero. At minsan ay umaabot pa ito ng Pebrero. Kada Nobyembre naman, pinagdiriwang ang Pawikan Festival para ipakita ang pagpapahalaga sa kanila at ipaalam sa lahat kung gaano kahalaga ang pangalaga sa mga pawikan. Hindi lang para sa atin ngayon,
Kung hindi, para na rin sa mga susunod pang mga henerasyon. At dahil nandito na rin tayo sa Bataan, ay lilibutin na rin natin ang lugar na ito sa next episode. Kung kaya't hanggang dito na lang muna siguro mga Regans. Muli, kami po ang Ride Gone, na laging nag-iiwan ng munting paalala na ride safe lang.